nawawala ang problema. So, ang mga pasakit, ang mga kasakitan, hindi naman nawawala talaga. Hindi talaga nawawala yan. Hindi, so tayo, Kristiyano, exempted tayo rito, di ba? Exempted na ako. No? Sa problema, Kristiyano na ako, di ba? Ibig sabihin lang yun, yung mga pighati natin, ayan lang yung sign ng Panginoon. Ayan lang yung Panginoon na dapat tayo humapit sa Panginoon. So, ito. Kasi para magamit natin. So, tayo ay tumayo at basahin natin ang mensahe ng Panginoon na nagmula sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Dito ko basahin But my grace is sufficient for you, for my power is perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in my weakness, so that the power of Christ may rest on me. Amen. So, basahin natin sa Tagalog. Ito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Maraming salamat po. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon ay Strength Through God Grace. So, diba? Ano bang iniisip natin or diba? Iniisip natin or narinig natin ang salitang lakas. Ano ba ang salitang lakas sa atin? Minsan naiisip natin ang lakas, diba? Macho. Diba? May mga six-pack. Diba? Ayun yung lakas, diba? So minsan ang lakas din, minsan pogi. Sa babae pogi, sa lalaki maganda. So minsan ganun yung mga typical na naiisip natin na lakas. Diba? Amen? So, ano ba ang ibig sabihin pag nakikita natin na, diba, naiisip natin, ang biyaya ng Panginoon ay sapat na? So, ang biyaya ng Panginoon, pag sinabi natin biyaya ng Panginoon sapat na, so ano ba ngayon? Second week of the month. So, minsan, mga second week of the month, ang natitira na lang sa atin, minsan may 50 SR tayo. Pero sapat yan, dahil naniniwala tayo sa Panginoon, sapat yan na abot hanggang katapusan. Hanggang sahod, ba? Sapat yan. So, sasapat yan. Kasi magkano ang itlog, ilan laman ng itlog, ilan araw, di ba? Araw-araw ka mag-itlog, magiging sapat talaga yan. So, dahil alam natin, naniniwala tayo, na ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating mga pangangailangan. So, itong alam natin, itong 2 Corinthians ay isinulat ni Paul. Diba? Dati si Paul, hindi pa siya nagiging Paul, ay Saulo muna siya. Alam naman natin, kilala natin si Paul, kilala natin si Saul, dati dahil yung mismo nagbabatikos, nang insulto sa mga alagad ng Panginoon, sa mga, di ba? Siya ang mismo umuusig sa mga alagad, mga tolong mga panahon niya. Si Saul, siya pa yung nag-first na Esteban. Si Esteban, di ba siya pa mismo napatahin niyang ganyan. So, talaga, siya. So, 2 Corinthians chapter 12, si Apostol Pablo, meron siyang pahayag na may kilala siyang tao na nakarating sa third heaven, sa pangatlong langit. Alam naman natin na kapag nasa pangatlong langit, kung ano yung makikita. So, sa mga nagbabasa, alam nila, kunwari daw, hindi mo alam. So, sa pangatlong langit, di ba? Sa pangatlong langit, doon makikita kung nasaan ang Panginoon. Ayun ang tinatawag na paraiso, kaharian ng Panginoon. So, dito, hindi niya alam ni Apostol Pablo kung ito'y tunay na pangyayari o predict lang niya. But dito, di ba? Dito, sinasabi ni Apostol Pablo na marami siyang nasaksiyang kamanghang-manghang bagay, mga miraculous things. Marami siyang nakita. So dito, kailangan niyang ipagmalaki itong taong to doon sa mga nasaksihan niya. So dito natin tutukuyin kung sino ba yung taong pinagmamalaki na dapat ipagmalaki ni Apostol Pablo, na dapat nating ipagmalaki sa ngayon, di ba?
So, yung dati, na pagmamalaki siya ni Apostol Pablo, so, dapat nating ipagmalaki. Amen. So, dito mga kapatid, sinabi, diba? Sabi sa 2 Corinthians 12:7, ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamanghang-manghang mga bagay na saksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan, nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Dito mga kapatid, si Apostol Pablo ay marami siyang natsaksihan na mga miraculous, hirap kasi Tagalog kasi miraculous things, di ba? So marami siyang kamanghang-manghang bagay. Dito nakita ni Apostol Pablo, di ba? Yung mga patay na nabuhay, yung may mga sakit na pinagaling, at minsan yung mga ibang sakit na wala ng lunas sa doktor, but dito nakita ni Apostol Pablo na gumaling. So, kahit mismo si Apostol Pablo ay nakaranas, nakapag-miracle si Apostol Pablo, kahit siya nagpapagaling ng mga may sakit. Diba? Nakakapagbuhay siya ng may patay, nakakabuhay siya ng patay. At dito, din, nakakapagpaalis siya ng mga sinapian ng demonyo. Diba? At mismo, si Apostol Pablo, diba, nakakapagsalita. Ayun yung kamanghang-manghang bagay na naranasan ni Apostol Pablo, nakapagsalita ng ibang-ibang lengguwahe. Diba? So tayo, Tagalog, English na lang, minsan ang hirap pa, lalo na ako bulol. So, dito si Apostol Pablo, meron siyang sinasabi na dapat niyang, diba, ipagmalaki dito dahil sa, diba, nasaksihan niyang kamanghang-manghang bagay. Dito mga kapatid, si Apostol Pablo, maraming nasaksihan na mga miraculous thing. So ikaw kapatid, bilang isang Kristiyano, nakasaksihan mo na ba yung mga kamanghang-manghang bagay na ginawa ng Panginoon? Nakasaksi ka na ba? Tinanong ba natin sarili, ano yung mga nasaksihan ko na nagpabago sa buhay ko? Yung mga miracle na nangyari. So kapatid, kung ikaw wala nasaksihang milagro, wala sa iyong magbibigay na maging inspirasyon. Ba? Wala sa iyong magbibigay inspirasyon upang magpatuloy o magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. In short kasi, wala pa tayo nasaksihan. So, minsan tayo sa mga bago, lalo na rin akong bago. Minsan, kapag may tumayo dito, di ba? Minsan sa testimony natin, kasi ganito ako nung dati. Di ba? Dati akong lasinggera. Di ba? So, kung tayo, mga kapatid, So, kung tayo mismo nakasaksi dito na, yung taong nagbago, ngayon hindi na. Ngayon hindi siya ganun yung ginagawa niya. So, kung tayo mismo nakita na mga kamanghang-manghang bagay, so, magkakaroon din tayo ng inspirasyon para magpatuloy sa gawain. Kung hindi ka pa ministrito, magpatuloy sa mga magsimba ka uli. Kasi, di ba, araw-araw paulit-ulit mo ng pagsisimba, meron tayong itatanim sa ating mga puso. Di ba? Mga kapatid, alam natin, mahirap, di ba? May mga bagay na hindi tayo nakikita na naranasan ng ating tumatayo dito. But kung hindi natin nasaksihan ang mga bagay na ginawa ng Panginoon, magiging mahina ang ating pananampalataya. Kung wala ka nasaksihan na pagbabago sa isang tumayo dito, ibig sabihin, hindi worth it yung pagpunta mo dito. Wala ka kasing nakita na pagbabago. So, dito mga kapatid, ito magiging dahilan, di ba? Ito magiging dahilan natin para hindi na umatin sa gawain. So, kasi ganito, bigyan tayong example niyan. Kasi ganito mga kapatid, kung ikaw mismo ay hindi mo nasaksihan ang pagbabago, meron tayong example. So, kunwari ako ang magbebenta. So, magbebenta ako ng pampasexy, gamot. So, inaalok ko yun. So, dapat sasabihin ko, Sis Roma, di ba? Sis Roma, try mo itong si sexy ka bukas. So, kung mismo sa akin, hindi nakita yun, bibili ba siya? Hindi siya bibili. Di ba? So, happy yung example, di ba?
Kasi pag mabaiba. So, talagang ganon. Kung hindi sa'yo talaga nakita, hindi ka paulit-ulit na bibili. O, diba? So, example ulit, kunwari, sino ba maputi? Kunwari, sorry bro. Kunwari, si Brother Joffrey nagbebenta siya ng sabon, pampaputi. Pampaputi. Sabi niya, bro, gamitin mo yung sabon ko, effective. Ginamit ko, effective. So, diyan magkakilatisin mo yung salesman. Bro, effective ba yan, bro? Bro, effective ba yan? So, hindi yung magiging dahilan na magpatuloy ka dahil mismo sa'yo hindi nakita. Diba? Mismo sa'yo hindi nakita yung ginawa ng Panginoon, yung milagrong ginawa ng Panginoon sa'yo. So, paano ka tatayo dito? Tumayo ako. Kasi po dati, hindi na po ako umiinom. Ay, ngayon po hindi na ako umiinom. Ganyan, hindi na ako na So, dito, kasi hindi nila alam yun eh. So, dito, kung gagawin ko pa sa labas, mag-inuman tayo. Tingin nyo. So, ako ang magiging halimbawa. So, ako nga mismo na tumayo dito sa pulpito, hindi ko nga nagawa. Paano pa yung paglabas, yung mga nakikita na bago? So, hindi nila ako makikita ng inspirasyon. Hindi nila ako makita ng, bro, babalik ako kasi si Pastor Glenn, ganito dati. Pero ngayon, ito na siya, pogi na. Dati, pogi pa lang yung mas pogi. Si Bro Jeff, gayon, di ba? Si Brother Joffrey, ngayon, sabi niya, effective yung pampaitim niyang sabon na bili. So, babalik ako. So, kailangan pala, dapat ikaw mismo ang nakaranas, di ba? Ikaw mismo nakaranas kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano sumayo ang Panginoon. Dito, mga kapatid, di ba? Sinasabi, kung ganon, magiging matatag ang pananampalataya mo. Kasi bumabasok sa mga inspirasyon. Kung ang inspirasyon mo ay nagpapatatag sa iyo sa pananampalataya, so babalik at babalik ka pa kung anong gawain natin dito, gagawin mo kasi gusto mo maging ganon eh. Diba? I-claim natin na gusto nating maging ganon. So, ako dati sitting lang. Ngayon, sitting pa rin. At maraming salamat sa Panginoon dahil ginamit tayo ng Panginoon. So, hindi man tayo ganun talaga perfecto, but dapat natin, iniiwasan natin ba hanggang iwasan natin hanggat maaari kung ano yung makakapagpatisod sa atin, sa ating mga bagong mananampalataya. So, dito, si Apostol Pablo, di ba? Dito si Apostol Pablo. Dito si Pablo na lang. Dito si Pablo, di ba? Marami na siyang kamahang-manghang bagay na nasaksihan. So, dito, sinasabi niya, di ba? Dahil sa dami kong kamahang-manghang bagay na saksiyan, binigyan ng pahirap sa aking katawan, nagsisilbing sugo ni Satanas. Dito mga kapatid, si Apostol Pablo ay binigyan ng isang kasakitan o pahirap upang hindi siya magmayabang. Kasi alam niya na, di ba, yung pananampalataya niya talagang hindi na matitinag, but hindi pa rin yung Panginoon. Binigyan pa rin siya ng sakit na hindi siya makapagsalita ng iba't ibang lengguwa, hindi ka magyayabang. Di ba? So, dito, at ikaw nagpapagaling na may sakit, hindi mo pa ipagyayabang. So, dito, mga kapatid, binigyan pa rin si Apostol Pablo ng pahirap sa kanyang katawan. Diba? Sa atin, minsan, yung mga ganyan, hindi natin, pag nakarantanas tayo ng hirap, hindi natin gusto. Kasi gusto natin, puro ginhawa lang. Diba? So, si Apostol Pablo, marami siyang naranasan dito. Diba? Matatag na yung pananampalataya sa Panginoon, pero binigyan pa rin siya ng Panginoon ng kasakitan o tinatawag na thorn in the flesh sa ibang translation po. Upang hindi siya maging magyabang, hindi siya maging palalo, di ba? Si Apostol Pablo may tinawag na tinik sa laman, isang problema o sakit, karamdaman, hirap sa buhay. Dahil dito, kaya binigay ng Panginoon, dahil layunin ng Panginoon, layunin ng Diyos, para huwag siyang magmagyabang. Dahil sa mga dakilang binigay sa kanya ng Panginoon. Ito para hindi siya magyabang, binigyan siya ng kasakitan ng Panginoon.
Diba? Kahit mahina o may problema si Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Sa Diyos lamang siya umaasa. So, dito mga kapatid, si Apostol Pablo nagpapakita na ang ating kahinaan na hindi hadlang upang mapabilang sa alagad ng Panginoon. Tayo maging alagad ng Panginoon. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas natin ay hindi sa ating sarili. Ang tunay na lakas na naranasan mo, hindi sa iyong sarili. Hindi galing sa sarili mo. Ito ay galing sa Panginoon. Ito ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dito, mga kapatid, si Apostol Pablo, hindi siya makapagyabang. Diba? Dahil meron siyang nararamdaman, may kulang sa kanya, may pasakit sa kanya, may kabigatan sa kanya. Diba? Hindi siya makapagmalaki. So dito sa atin, mga kapatid, diba? Dito sa atin, talagang reality. Sa atin ang reality na minsan, di pala kadalasan, meron tayong normal na mga pinagyayabang. Diba? Minsan, may pera ka, mayabang ka na. Diba? At minsan, diba, nakatapos, may posisyon sa trabaho, minsan nagiging cause ng ating kayabangan, ay yung mga tipikal. Minsan din yung kagwapuhan, minsan pagyayabang din yan. Diba? Yung kagandahan, pagyayabang din yan. Eh paano kung gwapo ka nga? May bungi ka naman to, meron ka namang ano. Diba? So, wala rin. So, kung maganda ka nga, pero nakita naman, maganda na sana to eh. Pero may sabit lang yung ugali eh. Diba? May ano na sana eh. So, dito mga kapatid, sa atin, wala man tayong matinding sakit katulad ni Apostol Pablo. Pero meron, si Apostol Pablo, di ba may tinatawag siyang thorn in the flesh. Diba? Yung thorn in the flesh pala, ito refers to a persistent annoyance, a constant of trouble, or significant difficulty that won't go away. So mga kapatid, ito palang sakit kaya pala tinawag na sa, di ba? Kaya pala tinawag na sugo ni Satanas. Siguro na kapag sumakit talaga to, talagang wala ka talagang, di ba? Lahat, siguro matatawag mo, usual sa amin nga lang mga babae, pag sumakat ang puso, lahat galit kami. Ha? So si Apostol Pablo pa na tinatawag niyang sugo ng Satanas, di ba? Yung kanyang kasakitan. Kaya dito pala, di ba, yung tinatawag na thorn in the flesh, di ba? Itong sakit ni Apostol Pablo ay hindi mawala-wala. Di ba? Difficulty that won't go away. So, tanongin niyo, may mga sakit ba kayo? May mga sakit ba kayo tulad ni Apostol Pablo? Diba? Na tinatawag na thorn in the flesh. So, wala man tayong sakit na thorn in the flesh, pero meron tayong pasakit. Amen po ba? Wala man lang tayong sakit na tinatawag ni Apostol Pablo, but meron tayong pasakit. Meron tayong paghihirap, meron tayong kanya-kanyang paghihirap. Mga problema sa buhay, mga bigat, mga paghihirap sa buhay. Amen? So, ano bang una nating minsan pasakit na hindi talaga nawawala? Una, financial. Kahit bata pa ako hanggang ngayon, financial pa rin. So, pangalawa, diba? Pangalawa, sa pamilya. Diba? Problema sa pamilya, hindi naman nawawala ang problema sa pamilya. Nandyan pa rin yan, hindi nawala-walan. Sino dito, walang problema sa pamilya? So, sana all na lang daw. Sino dito, di ba, sa trabaho? Problema sa trabaho. Araw-araw, problema natin ang trabaho. Pero hiningi mo sa Panginoon yan, ngayon problema mo pa rin. Di ba? Lord, bigyan mo ko ng magandang trabaho, Lord. Bigyan mo ko yung nakaupo lang, pa-computer. Pero Lord, ang sakit ng mata ko. Pero Lord, hiningi mo, sabi mo, bigyan kita ng trabaho na nakaupo ka lang. Nag-computer ka, pero ang sakit ng mata. Hindi ko alam, gusto mo na, sabi Pastor Bill, doon ka, yung mag-uuling ka na lang. Naranasan ko yung mag-uling sa probinsya. Oo, naranasan ko. Hindi man, yung nakakita pala, pero naggawa din kami ng uling sa probinsya ko. So, mahirap din. So, anong gusto mo? Yung mag-uuling o yung nakaupo doon? So, anong gusto mo? Hindi natin binababa. Anong gusto mo? Yung trabaho mo ngayon o yung nagkukolekta ka ng basura sa labas? So, nireklamo pa rin natin hanggang
Ang gayon, ireklamo ang trabaho. Ano ba mga pahirap natin sa buhay? Wala man tayong sakit ni Pablo. Tinatawag niyang sugo ni Satanas, pero paulit-ulit na hindi nawawala yung mga pasakit natin sa buhay. Diba? Ang ating kahinaan o problemang naranasan sa buhay, diba? Yung mga bigat na dalahin mo, diba? Ay isang paraan ng Panginoon upang ikay magpakumbaba at umasa lamang sa Panginoon. Diba? Sabi nga, ang problema ay bigay ng Panginoon. Ang solusyon, sino ang solusyon? Ang Panginoon lang din. So, dito, mga kapatid, tanongin natin yung isa't atin. Kaya na ba tayo umaasa? Kaya ka ba umaasa? Sa lakas mo? So, yung lakas, sino man nagbigay niyan? Yung meron ka, sino man nagbigay niyan? Ang Panginoon naman eh. Lahat naman yung galing sa Panginoon eh. Yung trabaho mo, na hiningi mo, nagreklamo ka, Panginoon pa rin nagbigay niyan. Yung pamilya mo, na nagkakagulo, Panginoon pa rin yan. Yung finances mo, na palugi, kung may negosyo ka, o finances mo nagkukulang, ba't Panginoon pa rin mag-stay finances mo? At dito mga kapatid, dito, si Apostol Pablo, dahil nga hindi mawala-wala sa kanyang sakit, yung nararamdaman niya, na tinatawag thorn in the flesh, na tinatawag din niyang sugo ng demonyo, sugo ni Satanas. So dito mga kapatid, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin to. 3 beses pala pinag-pray ni Pablo na mawala yung dala-dala niyang kagabigatan. Dito mga kapatid, natanong niyo ba bakit 3 beses lang? Diba? Sa atin, diba, linggo-linggo nandito tayo para iba yung linggo-linggo pa nagpe-pray tayo. So, iba yung araw-araw natin. Tayo daily na lang. So, mismo baka sa 4 na beses tanggalin na ang Panginoon? Bakit 3 beses lang? Dito kasi mga kapatid, di ba yung baka sa atin, isang buwan nating panalangin, isang araw pa lang ni Pablo. Kasi dati, manalangin, di ba? Pupunta sa bundok, mag-aalay pa. May 40 days fasting ka pa. Ganon manalangin. Dito upulan tayo, manalangin tayo, isang araw. Sa isang araw, isang beses. Pag nag-send lang, siguro, send mo to, siguro dun. So, bakit mga kapatid, dito, hiniling pa rin ni Apostol Pablo na tanggalin, diba? Ang paghihirap sa kanya. Sometimes, palagi, di ba, pag tayo nanalangin, kung may gusto lang tayong ipanalangin, minsan, magkaroon tayo ng prayer and fasting. Kaya ako, magpa-prayer fasting ako. So, ang dami ko nang pinagpipray, ang dami ko nang ginawa. But, hindi pa rin inalis ng Panginoon. Diba? Hindi pa rin tinupad ng Panginoon. Lord, sabi mo, Lord, mag-alay ako. Nag-alay naman ako ng manok. Lord, sabi mo, Panginoon, mag-prayer and fasting. So, hindi naman sabi ng Panginoon, sabi mo lang yun. Para ba ma-defend mo yung panalangin mo. But dito mga kapatid siya sabi, Lord, ginutom na, wala rin, hindi rin, di ba, hindi mo pa rin nakuha yung kasagutan doon sa mga pinapagpipray ka ng ginawa para matupad ang panalangin mo. But until now, wala pa rin kasagutan. Diba? Na-question ba natin ang Panginoon dahil doon? Minsan, Lord, sabi mo ganito. Minsan, nasisi pa ang Panginoon. Ba, sinisi pa natin ang Panginoon. Na Lord, hindi mo naman inalis tong kasakitan. Sabi ko, pinalangin ko, pinag-alay ko, na tanggalin mo to. But, hindi pa rin inaalis ng Panginoon until now. Di ba? Dahil, mga kapatid, di ba? Sabi nga dito, di ba, sa atin, binigyan ako ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan niya ako. Diba? Para hindi ka magmayabang. Diba? May mga kanya-kaya tayong pahirap at pasakit upang hindi tayo maging mayabang, upang hindi ka magmayabang. Kahit nag-deserve ka na, kahit nakakilala ka ng Panginoon, kahit nakakilala ka sa Panginoon, may kanya-kanya tayong paghihirap. Dito mga kapatid, ito ang sagot ng Panginoon. Diba? Maaring sa atin, sa inyo, diba? Sa inyo, na marami kang pinagpipray. Hanggang ngayon, hindi pa natutupad. Marami kang hinihiling.
hanggang ngayon hindi pa natutupad ng Panginoon. But dito, ito ang sagot ng Panginoon. Ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen po ba? Ayun pala, dapat pala kahit, di ba? Kahit meron tayong pighati, problema, di ba? Kahit tayo may pighati o problema, dapat para natin kinagagalak. Kasi doon nananatili sa atin ang Panginoon. Di ba? Hindi hadlang ang kahinaan para magamit ng Panginoon. Madalas, ito pang ginagamit niya. Ginagamit ng Panginoon. Minsan naiisip natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Diba? Minsan naiisip natin, diba? Sa lahat ng problema, pinapasakitan ka. Daming problema. Alam mo, parang pinapasakitan ka ng Panginoon. So minsan biniblame mo pa ang Panginoon na, bakit ang dami ko, Lord, problema? Bakit, Lord, hindi nawawala yung mga pasakit ko sa buhay? Bakit, Lord, ganito lagi na lang? Taon-taon na lang, araw-araw na lang may problema. Diba? Ano pa tayo nagsisisi pa natin ng Panginoon? But dito mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, diba? Ang kagandahang loob ko ay lubusang nahayag. Diba? Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Sinasabi, kung ikaw ay mahina, diba? So lubusang nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. Diba? Kaya kung ikaw ay nangihina, mga kapatid, so buong galak mong ipagmalaki ang kahinaan mo. Ba? Buong galak mong ipagmalaki ang kahinaan mo. Dito sa ating kahinaan, mga kapatid, mas nagiging malapit ka sa Panginoon. Diba? Mas nagiging kilala mo ang Panginoon dahil ang mga binibigay niya na parusa sa iyo, alam ng Panginoon, hindi ka naman pinurasahan ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon kung hanggang saan lang ang kaya mo. So, binibigay ng Panginoon yung problema mo kasi alam ng Panginoon na kaya mong i-solve. Diba? Dito, mga kapatid, pinapakita din ng Panginoon na kaya niya binigay yung mga pighati mo, pasakit mo sa buhay, diba? Para lagi mo siyang tawagin. Aminin natin na pag may problema tayo, doon naman tayo lumalapit sa Panginoon. Naaalala niyo pag Panginoon, pag masaya kayo, pag marami kayong pera, pag may trabaho kayo, di yun naalala ang Panginoon. So ngayon, pinapaalala sa atin ng Panginoon, yung mga binibigay ng Panginoon ay galing sa Kanya, walang sa iyo. Lahat yan. So, lagi nating tawagin ng Panginoon, di ba? Kasi gusto ng Panginoon, lagi nating siyang hinahanap. Gusto ng Panginoon, lagi tayong kumakausap sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lagi natin siyang kasama. Di ba? Ito, Panginoon, at ito, mga kapatid, ay yung lakas natin, yung tunay na kalakasan sa Diyos nagmumula at ang biyaya ng Panginoon ay sapat na kahit nasa gitna tayo ng kahinaan, pasakit o pighati. Sabi nga, di ba, kung ikaw ay may mga naranasan tayong pighati, may naranasan pighati, surrender mo lang sa Panginoon. Ang kapitan mo ang Panginoon. Surrender your all worries and burden and He will give you rest. Sa Panginoon lang tayo makakahingi ng kapahingahan. Diba? Sabi sa Matthew 11:20-30. Minansahe ko nakaraan. Ay, yung salita ng Panginoon. So, dito, at siya sabi ng Panginoon, di ba? My yoke is easy, my burden is light. So, hindi naman sinabi ng Panginoon, i-remove ko yung mga problema mo, i-remove ko yung kasakitan mo, i-remove ko yan. So, hindi sinabi ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, papagaangin ko lang yung mga problema mo kasi kasama mo ko. So, dito, natanong ba natin sarili natin, kasama ba natin ang Panginoon? So, may mga pinagdadaanan tayong problema, kasama mo ba ang Panginoon? Naniniwala ka ba na yung mga problema mo, ang ano lang yan, acceptance eh. I-accept mo lang yung problema mo kasi kung hindi mo i-accept, maraming tatakbo sa ating isipan. So, ang pagtanggap lang sa problema para laging nahahayag ang salita ng Panginoon, parang nahayag ang Panginoon. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na dapat niyang ipagmalaki. Yung taong nagbibigay sa Kanya,
ng kapangyarihan, yung taong nagpapalakas sa kanya. Diba? Kung mahina ka, okay lang yan. Bro, mahina ako, bro, hindi ako makapagbasa, bro. Bro, hindi ko, okay lang yan. Sabi nga, di ba? Sabi sa isang testimony, hindi nga ako, share ako ng share. Share ako ng share, pero walang nagla-like. So, okay lang yan. So, basa ako ng basa, pero wala akong natutunan. Okay lang yan sa una. Okay lang yan. So, magbasa ka uli. Hindi man natin agad pag nagbasa tayo, hindi man agad natin na malalaman yung matututunan agad. So, process, parang isang Kristiyano rin yan. Process by process yan. Diba? Kung ito ka ngayon, may level 1, may level 2. So, praise God kung may level 4 tayo. Amen? Ayun nga eh. So, dito mga kapatid, sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na lahat ang kagandahan loob ay sapat na. Kagandahan loob ko ay sapat na sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, buong galak natin ipagsigawan, ipagmalaki ang ating kahinaan upang ang Panginoon ay mamutawi, manatili sa atin. Amen? So, dito, sinasabi sa verse 10, yes, I'm glad to be weak or insulted or mistreated or to have troubles and suffering if it is for God, for Christ, because when I am weak, I am strong. So, Tagalog, alang-ala, kaya't kinatutuwa ko ang mga kahinaan, ang mga pag-iinsulto, ang mga pangangailangan, ang mga pag-uusig, ang mga kahirapan dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ako'y malakas. So dito mga kapatid, dapat pala natin ikatawa ang ating kahinaan. Like Pablo, hindi naman masaya ang paghihirap. Masaya ba ang paghihirap? So like Pablo, hindi naman siya sabi na masaya ang paghihirap. At dahil si Pablo, nararanasan niya, dahil alam niya, may layunin ang Panginoon sa kanya, kahinaan. Doon niya nararanasan ang tulong ng Panginoon. So like sa atin, ang paghihirap sa atin, di man talaga nawawala. So, ang layunin lang ng Panginoon sa ating mga paghihirap kasakitan, so meron plano ang Panginoon kung bakit natin dinadanas yung mga ganon. Diba? Dito tayo nagiging malakas dahil alam natin, tinutulungan tayo ng Panginoon. Diba? Sinasabi niya, diba, yung my yoke is easy, my burden is light. So, katuwang natin ang Panginoon. So, dito mga kapatid, dito rin nakaranas si Apostol Pablo ng mga pang-insulto, pag-uusig, di ba? Sino bang hindi uusigin kapag nakapagsalita ka ng ibang-ibang lengguwahe? Sino man hindi iusugin, pagka inakita ka ng buhay na pinatay mo? Ay, buhay. Patay na binuhay. Patay na binuhay. So, sabihin, ganito man. Sinasabi, usual, di ba? Sinasabihan naman ito ng demonyo. So, minsan, pag ganun tayo, nababaliw naman to. So, dito mga kapatid, yung naranasan ni Pablo, diba? Yung mga panglalait, kakulangan, yung mga matinding pagsubok, lahat yon dahil sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kung ganun ka, bunga ng pananampalataya mo yun, na kahit inuusig ka na, kahit walang nag-like sa post mo, diba? Kahit salita ka ng salita, walang nakikinig, but ayun yung bunga ng pananampalataya mo. Diba? Ayun yung ibig sabihin na dapat pinagmamalaki natin, diba? Ang Panginoon. So, diba? Sinasabi na sapagkat ako'y mahina, ako'y malakas. So dito mga kapatid, kung sarili nating lakas, so malakas tayo. Pero hindi ka malakas kung walang Panginoon. Amen po ba? Sa ating mga Kristiyano, ating mga kapatid, kung wala ang Panginoon, wala tayo rito. Dahil alam natin, nagre-rely lang tayo kung anong ginagawa ng Panginoon, ginagawa natin. Sapagkat mahina tayo, mahina ang ating katawan, but malakas ang ating spiritual. Diba? Ang pag-amin natin sa ating kahinaan, doon tayo maasa sa Diyos. Ang lakas ay nagmumula kay Kristo na siyang tunay na pinagmumulan ng lakas. Dito. Etong dahil, diba? Dahil
sapat na ang biyaya ng Diyos, natutunan ni Pablo ang tanggapin, even ikagalak, diba? Ikagalak ang mga kahinaan. So sa atin, dito, natin matutunan na kahit may problema tayo, kahit dumadaan tayo, magsaya pa rin tayo, maggalak pa rin tayo dahil alam natin, ang Panginoon ay nandyan. So dito mga kapatid na, di ba sinasabi nila na minsan, kilala nila tayo, ng ibang lahi, kilala na tayo pagka, oy, Pilipino yan. Kasi, bumabagyo na. Nakakuha mo pa rin magpatawa. Bumabagyo na, di ba? Pilipino lang yan. So, minsan may mga problema tayo na, alam nating masaya tayo, di ba? Pero sasabihin nila, parang walang problema yan. Hindi nila alam. Kasi nakikitaan tayo eh. So, ayun yung gusto na ipagmalaki ni Pablo na nakikita mismo sa atin na kahit may mga pagsubok, may mga problema, nakatayo pa rin tayo at nagpupugay sa Panginoon. At dito mga kapatid, dito, marami din sa Biblia, sa Bible character, na nagamit ng Panginoon na akala nila mahina sila. Pero yung kahinaan nila, ginamit ng Panginoon. So dito, si Moises, alam natin si Moises, di ba? Utal-utal, pero hindi pa rin sabi, utal ako, hindi ko kayang but ginamit niya si Aaron para mag-deliver ng mga sasabihin niya. Diba? Si Noah, alam natin si Noah, lasinggero, but siya pa rin yung siya pa rin yung taong luwalhati sa Panginoon. Siya pa rin yung, di ba, kinikilala, di ba, kung di ka katulad ni Noah, sa ni Job, hindi ka papasok sa aking kaharian. So marami. Si David, so hindi naging hadlang ang kanyang maliit para di ba matalo niya si Goliath, So marami, si Gideon din, di ba siya yung pinakamahina sa kanyang angkan, but siya yung ginamit ng Panginoon. So dito mga kapatid, hindi perpekto ang mga lingkod ng Panginoon, hindi din tayo perpekto. Bakit ang lakas natin ay nahayag sa kahinaan ng tao? Hindi tayo perpekto. Di ba? Hindi tayo perpekto, but ang lakas natin ay nahayag kung mahina tayo. Dahil sa Panginoon, di ba, pinapalakas tayo. So that ikagalak natin ang ating kahinaan. Di ba? Huwag tayong sumuko. Sa gitna ng paghihina, huwag tayong sumuko. Dahil doon kumikilos ang Panginoon. Ang pagsubok ay maaring daan para mas maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang tunay na lakas ay hindi sa sarili, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kung lubusan tayong nagtitiwala sa Panginoon, dun ka lumalakas. Kung lubusan ka nagtitiwala sa Panginoon, dun ka malakas. Ba? Dito mga kapatid, ang kahinaan na hindi kabiguan, kundi pagkakataon upang ipakita ang lakas at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Diba? Ayun nga, conclusion. Because when I am weak, I am strong. Sabihin nga natin, because when I am weak, I am strong. So pagsigawan natin mahina tayo, dahil sa Panginoon, lumalakas tayo. Amen po ba? So tumayo na po tayo para sa ating sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong biyaya ay sapat sa lahat ng aming pinagdaraanan sa buhay, Panginoon. Sa mga sandaling kami ay nangihina, Panginoon, naduduwag at napapagod. Tulungan mo kaming maalala ang iyong mga kapangyarihan na hayag sa aming kahinaan. Lord, we surrender namin ang aming mga problema, sakit, takot at limitasyon na hindi namin kayang alisin. Turuan mo kaming umasa na hindi sa aming mga lakas, kundi sa iyong biyaya. Naway manahan sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan mo upang sa gitna ng kahinaan ay makita namin ang iyong kaluwalhatian. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba, panampalatayang hindi matitinag at kapayapaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Naway, Panginoon, mamutawi, Panginoon, sa mga tumimo, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, mensahe mo, Panginoon. Na even, Panginoon, kami dumarating ng pagsubok, Panginoon. Even kami may mga pasakit sa buhay, Panginoon. Naniwala parang kami, Panginoon, na sapat ang mga biyaya mo. At biyaya mo
sa biyaya mo, Panginoon, sa pagkakaloob sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. Mahina kami, Panginoon. But, Panginoon, sa iyong kalakasan nahahayag, Panginoon. Sa iyong lakas, Panginoon, nahahayag ang kapangyarihan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Naway, Panginoon, magamit namin sa araw-araw, Panginoon, na tumimo sa aming mga puso upang maging kalugod-lugod kaming maglingkod, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami kayong pasakit, Panginoon. But, Panginoon, your grace is enough, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lugmok man kami ngayon, pero your grace is enough, Panginoon. Dahil, Panginoon, naniniwala kami lahat, Panginoon, na meron kami, Panginoon, na galing sa iyo. So, sapat na, Panginoon, may Diyos kami, Panginoon, na sinasamba, Panginoon. Sapat na, Panginoon, na may Diyos kami tinatawag sa oras ng aming kapighatian, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil, Panginoon, ikaw ikatuwang namin sa lahat ng aming bigating, Panginoon. Ito pong aming panalangin, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Kapatid na si Sis Marnie sa muling paalala ng ating Panginoon na kung kailan tayo mahina, doon nahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. So walang mahina kung ikaw ay nasa Panginoon. Amen. So ngayon po dadako po tayo sa ating tithes and offering at ito yung isang kahinaan din ng isang Kristiyano. At ito'y magmumula din kay Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 9:7 hanggang 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ayun po, alam naman nating lahat na ang sulat ni Apostol Pablo na to ay tungkol sa pangangailangan ng mga kapatid at alam naman natin din lahat na ang mga pastors natin dito ay walang bayad. Ang ating mga tithes and offering ay hindi naman binabayad sa ating mga pastor, kundi ito ay ginagamit ng ating iglesia para sa pambayad nitong rent ng bahay panambahan, ng kuryente, ng tubig, ng gas, and especially tayo din naman yung nakikinabang sa pagkain. So, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo dito na magbigay tayo ng may kagalakan sa puso natin na hindi tayo yung dahil lang sa nagbigay yung iba ay nakakahiya naman na hindi rin ako magbigay. Kundi magbigay tayo ng loob na noon nga, kung babalikan nga natin, di ba yung mga Bible reading natin, may 10% sa umpisa pa lang, sa Old Testament pa lang. And then pagdating sa mga gawa din, kay na kailangan ng iglesia, di ba nagbibenta pa nga sila ng lupa para lang maibigay sa iglesia na mai-provide sa gawain sa iglesia. So, salamat sa Panginoon sa ganitong gawain, pagpapaalala na tayo ay dapat magbigay dahil wala naman tayong tayo. Ito ay lahat ay sa Panginoon. Kaya ipinapahiram sa atin, dapat din naman nating ibalik. So salamat sa Panginoon, tayo po ay magbigay. Sorry po. Amen. Praise the Lord. Pati ko man kailan pa man, di ka na kailangan, pagkat
Yes, Lord. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa handog na ito, Panginoon. Hindi man ito yung pinakamahusay, Panginoon. Hindi man ito yung pinakadalisay. Hindi man ito lahat, Panginoon, ang pinakamainam, Panginoon. Pero ito'y laman ng aming puso. Ito'y mula sa aming puso, Panginoon. Inihahandog at binabalik namin, Panginoon, sa iyo upang magamit sa iyong iglesia, Panginoon. Panginoon, loobin mo nawa na magamit ito ng maayos, Panginoon, upang lalong maipalaganap ang iyong salita, Panginoon, mula sa aming mga puso, Panginoon. Ipinagkakaloob namin ang handog na ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Nawa, ang mga kapatid namin na nagkaloob nito, Panginoon, ay muli mo silang biyayaan, Panginoon. Muli mo kaming biyayaan, Panginoon, na siksik-liglig na umaapaw na pagpapala, Panginoon. Dahil sabi mo nga, Panginoon, kung ano ang aming mga itinanim, ay yun ang aming mga aanihin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo kami magtatanim at nawa, Panginoon, alam namin na ikaw ang magbibigay ng bunga para sa amin, Panginoon. Magamit nawa ito, Panginoon, ang karapat-dapat, Panginoon, at loobin mo nawa, Panginoon, na may mga kaluluwang magamit na makuha kami, Panginoon, na maibalik sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga handog na ito din, Panginoon. Muli, sa iyo namin itinataas ang gawain na to. Sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen. Amen. God is good all the time. Are we blessed, mga kapatid? Salamat, Sis Marnie, sa buhay mo. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na muling nagpaalala sa ating mga kapatid na bilang Kristiyano, tandaan natin, ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado hanggat tayo ay tumawag sa Kanya. Ang sabi, huwag ikahiya yung ating kahinaan, sa halip, itaas natin para sa Diyos dahil iyon ang kalakasan ng Panginoon. Amen? So, dadako na po tayo sa ating church announcement. Sunday, meron po tayong Sunday devotion and intercessory prayer sa Faith House from 7:30 to 9 p.m. Pag tayo ay kumpleto naman, maaga tayo nagsisimula. So, lahat ay invited na dumalo physically, no? And then, every Tuesday, meron po tayong Bible study na ginaganap sa Castillas Family, Rada, dito sa Faith House. So, lahat ay invited na dumalo sa ating Bible study. And then, every Thursday, meron po tayong music practice. So, lahat ay invited na dumalo dito sa Faith House, higit sa lahat ng kasapi ng music ministry. Kung hindi man kayo kasapi, you're still welcome kasi maglilinis po tayo ng ating Faith House, hallway at saka mga kitchen para sa paghahanda kinabukasan. And then Friday, meron po tayong LBCF International Ministry, magsisimula ng 6:30 ng umaga. So lahat ay invited. Kung malapit lang tayo, sikapin natin na makadalo physically, no? Para sama-sama po tayo dito. And then 9 o'clock until 9:50, meron po tayong special Bible study. Yun po ay yung ating Bible reading ay pinagbubulay-bulayan natin, no? Nagbibigay tayo ng mga insight, no, kung ano yung ating natutunan sa ating pagbabasa ng Bible study. And then yung ating proper service, 10 o'clock onwards, no? Ito ngayon yung ating proper service, no? Every Friday. And then first Friday of the month, yung ating workers ay ang elders. And then kung may mga additional announcement, i-announce na lang natin, no? And then yung ating workers for this coming Sunday, ang ating for Sunday devotion, ang ating presider, si Pastor Glenn, tentative siya kasi malayo siya. So mag-a-assign na lang po tayo kung sino po yung available. Yung worship leader, si Sis Roma Santos. Opening prayer, si Sis Marnie de los Reyes. Devotional, Brad June Perbilio. Prayer exhorter, si Brother John Silias. Closing prayer, si Sis Joan Faustino. Multimedia, Brother Dencho Rada. Yung ating opening song, Goodness of God. And closing song, A Thousand Hallelujah. And then yung ating worker this coming January 16, presider, Brother John Perbilio, worship leader, Sis Roma, and then back up, yours truly. Yung ating preacher, si Pastor Romel Glowa, hindi Glea, Glowa. And then yung ating tithes and offering, si Brother Jopri Casillas,
Ministry report, Transportation Ministry. Closing prayer, Brother Eman Bergelius. Benediction, Pastor Romel Glowa. Multimedia. Dito ko pa bunso, 16. Okay, si Brother Benson Blasteros. Kitchen in charge, church. And then yung dress code, yellow. Brother Jude, na-advance ka na. Okay? So, purihin ng Diyos. Dadako na po tayo sa music ministry report. Ministry report. So, yun lang. Gusto ko sanang humingi ng tulong, gawa ng kulang ang mga instrumentalist, yung willing na matuto. Handa naman kaming, kahit hindi kami expert, ay magkakaroon tayo ng, kung sinong willing, magkakaroon tayo ng parang tutorial ba na workshop ng bawat isa. Kung gustong mag-bass, gustong mag-acoustic, mag-drums, lahat naman lahat naman nagsisimula sa zero talaga. Ako nga sa YouTube lang natuto eh. So praise God, nakakatugtog na rin kahit papaano. So bass and acoustic, nawa magtulungan tayo para madagdagan ang music main. Sino yung willing, magsabi lang at magkakaroon tayo ng, kung sakali magkakaroon tayo ng class na pero hindi naman expert, kumbaga yung mga basic. Hindi naman natin kailangan ng mga magaling tayo. Ang importante ay makatugtog tayo at mapurihan natin ang ating Panginoon. Yun lang ang pinaka-importante dyan. At kung gumaling man tayo is blessing pa. So, mag-chat lang yung sino at gagawa natin ng schedule. Yun lang. Maraming salamat, Brother Job Castillas. Yun nga, no, para karagdagan lang, siguro mas maganda lahat tayo sa vocal, dadaan kay Brother Job. Kung pasado ka sa criteria, isa sa kung hindi sa ibang pamamaraan. Ang importante lahat tayo ay nag-try. Kumbaga kung sa basketball nag-try out tayo, ang malaga doon ay nakiisa tayo sa layunin ng music ministry na magsanay tayo. So kung ma-discover yung boses mo ay maganda, pwede ka sa worship leader. Kung alam mo magaling ka sa guitar ka. Hindi pwedeng hindi ako sasali kasi wala akong talent. May talent ka na binigyan Panginoon, pero huwag mo ikahiya, baka ma-discover ngayon. Amen? So tayo po'y tumayo mga kapatid para sa ating closing prayer, followed by benediction and victory song. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. So tayo po ay tumayo sandali at pumukus po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ito na po ang ating closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Ama, sa katagumpayan ng iyong gawain sa umagang ito. Lord God, maraming salamat sa iyong mga anak na ginamit sa umagang ito, lalong-lalo na Panginoon, Lord God, sa aming kapatid kay Sis Marnie na naging daluyan ng iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa mga problema, sa mga pagsubok naming nararanasan, na sa kabila na kami manghina, kami lumalakas, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa patuloy na gabay at pag-ingat mo sa amin, sa aming mga pamilya na naiwan namin sa Pilipinas, Panginoon, Lord God. Ganon din po sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi namin nakakasama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos, humingi po sa kanilang mga puso at isipan na sa mga susunod na gawain, Panginoon, Lord God, ay amin silang makasama upang sama-sama ka namin papurihan at itaas sa aming mabuhay, Panginoon, Lord God. Lord God, sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God, sa mga driver, Panginoon, sa paghatid sa mga kapatid, Panginoon Lord God, kayo po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon Lord God, kay Pastor Glenn, Panginoon Lord God, kay Brad Job, na silang magiging driver ng bawat kapatid na uwi sa pansamantalang matirahan, Panginoon Lord God. Kayo po ang patuloy na kumilos at magabay sa kanila, makarating po sila ng safe sa kanilang pansamantalang tirahan. At ganoon din, Panginoon Lord God, sa aming pagkain na pagsalusaluhan sa umagang ito, maraming salamat sa patuloy na biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Aming dalangin, Ama, sa aming pagtanggap nito, linisin niyo po ito upang ito'y maging kalakasan lamang ng aming pisikal na lakas. Lord, ang lahat ng ito'y buong puso po namin binabalik sa inyo ng may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa patuloy na gabay ng iyong banal na Espiritu. Amen.
Amen. Pumalakpak yung mahihina na pinalakas ng Panginoon. Taas natin ating kamay sa benediction. The Lord bless you and keep you. Make His face shine on you and be gracious to you. Turn His face towards you and give you peace. And may the blessing of Almighty God the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Panginoon, na hindi man tayo araw-araw malakas, pero araw-araw tayong pinapalakas ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Sama-sama tayo araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man, Panginoon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw, wag na tayo makamal. Araw-araw kasiyahan, araw-araw tayo magalang, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, Jesus, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Maraming salamat in behalf of LBCF Alcobar. Maraming salamat sa lahat ng pagpalain ko yung lahat, mga kapatid sa online. God bless at nawa makita po tayo sa next Friday. Maraming salamat Sis Nancy, Kuya Ruben, Richard Noble, Ate Cora, Sis Irene, Sis Jackie, Jillian. Thank you, Sis Stella, Sis Angela. And then Sis Jasmine, maraming salamat sa Hi, buhay Mama. niyo po.
Kung maaari, pakibukas po ng camera and then picture po tayo mga kapatid mo. Pakiopa ng camera mga kapatid para magkasama kayo. Ma-open daw camera, ma. Open camera para makasama kayo sa picture mga kapatid. Picture muna tayo. Mga kapatid, nag-aantay ang online, magpa-picture. Dahil na kayo. Online, pakibukas po ng camera para mapasama kayo sa picture. Mabukas ka camera. Yes. Oh, sino magpipicture? Sandali lang po. Max na Polypay. Ang maging sitwasyon. Okay na. Isa pa, kasama si Roma. Online, pakibukas ang camera. 1, 2, 3. Thank you. Maraming salamat online. Thank you, online. Thank you. Salamat. Magkita po tayo next Friday. Thank you, God bless Mother. everyone. Ingat kayo dyan. God bless. Thank you. God bless. Mother Earth, how are you?